Isang hamak na katulong ka lang, Mariposa. Huwag mong kalimutang ang bawat butil ng kaning isinusubo mo at ng anak mo ay galing sa bulsa ko, kaya matuto kang yumuko. Ang boses ni Isabela ay parang hagupit ng latigo na bumasag sa katahimikan ng malawak na kusina. Nakatayo siya doon, nagliliwanag sa ginto, at mamahaling hiyas, habang ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri. Sa paanan niya, nakaluhod si Mariposa, namamanhid ang mga tuhod sa malamig na sahig na tiles, habang pilit na pinupunasan ang talsik ng pulang bino na sadyang ibinuhos ni Mateo kanina. Ang mga kamay ni Mariposa ay nanginginig, ang kanyang mga daliri ay lapnos at mahapdi dahil sa matapang na kemikal ng panlinis na kanina pa niya gamit. Simula pa madaling araw ay wala na siyang tigil sa paghahanda para sa engrandeng anibersaryo ng kumpanya ng mga bakante. Habang ang ibang mga katulong ay nagpapahinga na, siya ay nananatiling nakayuko. Tinitiis ang baging ng pagod na pumupulupot sa kanyang buong katawan. Ginagawa niya ito para sa kanyang anak na si Yasmin at para sa utang na loob na paulit-ulit na isinasampal sa kanya ni Isabela mula nang mamatay ang kanyang ama. Nang marinig ang papalayong yabag ng mga takong ni Isabela, dahan-dahang nagpakawala ng hininga si Mariposa. Ang bawat paghinga ay may kasamang kirot sa kanyang dibdib. Pilit niyang ipinikit ang kanyang mga mata upang pigilan ang pag-agos ng luha. Ngunit sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang mahinang bulungan mula sa kabilang panig ng pader, sa loob ng silid-aklatan kung nasaan ang asawa ni Isabela na si Oscar. Siguraduhin mo lang na walang makakahalata. Ang boses iyon ni Isabela, ngunit wala na ang talas nito. Pinalitan ito ng isang malanding tono na puno ng lason. Ang matandang yan ay pabigat na sa buhay ko. Unti-untiin mo ang dosis. Gusto kong makitang blangko ang kanyang isip hanggang sa hindi na niya kayang pirmahan kahit ang sarili niyang pangalan. Napatigil ang kamay ni Mariposa sa pagpunas. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang batok. Ang gamot na pinaiinom niya kay Oscar tuwing gabi. Ang gamot na akala niya ay para sa ikagagaling ng kanyang amo ay ang mismong bagay na unti-unting pumapatay sa katinoan nito. Ang tiwalang ibinigay niya sa pamilyang ito ay naging isang madilim na patibong. Ang mga gamit sa kanyang tabi ay tila naging malalaking anino na gustong lumamon sa kanya. Ang hangin sa kusina ay naging kasing bigat ng tingga. Hindi niya namalayan na ang basahan sa kanyang kamay ay nahulog na sa sahig, kasabay ng pagkabasag ng kanyang huling paniniwala sa kabutihan ng taong itinuring niyang tagapagligtas. Ang imahe ni Oscar, ang lalaking palaging nangumingiti sa kanya ng may pagkilala sa kabila ng karamdaman nito, ay naglaro sa kanyang isipan, at kasunod nito ay ang mukha ni Yasmin, ang kanyang anak, na madalas haplusin ni Isabela ang buhok ng may pekeng pagmamahal. Isang malaking kasinungalingan ang lahat. Ang bawat ngiti, ang bawat tulong ay may kapalit na buhay. Sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Paano niya maililigtas ang kanyang amo at ang kanyang anak mula sa kuko ng mga halimaw na ito kung siya mismo ay nakakadena sa utang na loob na hindi niya kailanman mababayaran? Dahil sa sobrang panginginig ng kanyang katawan, aksidenteng nasagi ng kanyang siko ang isang antigong florera sa gilid ng mesa. Walang ingay ng pagkabasag na isinulat dito. Sa halip, ang pagbagsak nito sa makapal na alpombra ay lumikha ng isang mahina, ngunit nakakatakot na kalabog sa gitna ng gabi. Napatigil ang bulungan sa loob ng silid. Ang katahimikan ay naging kasing talas ng kutsilyo. Narinig ni Mariposa ang mabilis na paglapit ng mga yabag ng paa patungo sa pintuan ng kusina. Ang bawat tunog ng takong sa sahig ay tila pintig ng kamatayan. Ang kanyang lalamunan ay natuyo at ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa kinatatayuan. Bumukas ang pinto. Ang anino ni Isabela ay humaba sa sahig. Tila isang madilim na dambuhala
na handang sumakmal. Mariposa, ikaw ba yan? Ang boses ni Isabela ay puno ng hinala, malamig, at may dalang banta na hindi kayang ikubli ng anumang ginto. Anong ginagawa mo pa rito? Kanina mo pa ba kami pinakikinggan? Tumayo doon si Mariposa, mag-isa sa dilim, habang ang sikreto ng buong pamilya bakante ay nakabara sa kanyang lalamunan. Alam niyang sa sandaling tumingin siya sa mga mata ni Isabela, hinding-hindi na magiging pareho ang kanyang mundo. Huwag kang titingin sa akin ng ganyan, Mariposa. Para kang nakakita ng multo sa sarili mong anino. Ang boses ni Isabela ay hindi sumigaw. Mas nakakatakot ito dahil sa lambot ng tono. Tila isang sutlang panyo na unti-unting pumupulupot sa leeg ni Mariposa. Lumapit ang ginang. Ang bawat hakbang ng kanyang mamahaling sapatos ay lumilikha ng tunog na tila nagmamarka sa bawat segundong natitira sa buhay ng kawawang katulong. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kusina, ang mukha ni Isabela ay tila isang maskarang porselana, magandang ngunit walang kaluluwa. Napaurong si Mariposa hanggang sa tumama ang kanyang likod sa malamig at matigas na gilid ng lababo. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ituro ang mukha ng babaeng ito at isigaw ang lahat ng narinig niya tungkol sa lason at sa dahan-dahang pagpatay kay Don Oscar. Ngunit ang kanyang dila ay tila naging tuyong kahoy, walang boses na lumalabas. Ano ba ang narinig mo, ha, Mariposa? Marahang hinawakan ni Isabela ang baba ni Mariposa. Itiningala ito upang sa pilitang magtama ang kanilang mga paningin. Ang mga naririnig ng isang pagod at gutom na katulong ay madalas na bunga lamang ng malikot na imahinasyon. Huwag mong sabihing dahil sa kaunting puyat ay nakakalimutan mo na kung sino ang nag-ahon sa'yo sa burak ng kahirapan. Dito pumasok ang matulis na karayom ng panunumbat. Binitawan ni Isabela ang baba ni Mariposa at nagsimulang maglakad-lakad sa paligid nito. Tila isang maninila na tinitingnan ang kanyang huli. Sino ang nagbayad ng ospital ng tatay mo noong mamatay siya? Sino ang nagbigay sa'yo ng bubong nang wala na kayong matirhan? Sino ang nagpapasuot ng uniforme sa anak mong si Yasmin? Ang bawat salita ay tila isang mabigat na bato na idinadagdag sa balikat ni Mariposa. Ang utang na loob, ang konseptong itinanim sa kanya mula pa noong bata siya, ay naging isang makapal na tanikala na humihila sa kanya pababa. Naramdaman ni Mariposa ang pamilyar na pananakit ng kanyang dibdib. Gusto niyang sabihing hindi sapat ang lahat ng iyon para pumatay ng tao, ngunit ang takot ay mas matimbang kaysa sa katotohanan. Kung may narinig ka man tungkol sa gamot ni Oscar, iyon ay para sa kanyang ikabubuti. Pagpapatuloy ni Isabela, ngayon ay nakatayo na muli sa harap niya. Minsan, kailangang maging malupit ang gamot para mailigtas ang pasyente mula sa mas malalang sakit. Naiintindihan mo ba, Mariposa? O gusto mong ipaintindi ko sa anak mo ang ibig sabihin ng pagiging palaboy sa kalsada? Sa pagbanggit sa pangalan ni Yasmin, tila may tumusok na libu-libong karayom sa puso ni Mariposa. Nakita niya sa kanyang isipan ang kanyang munting anak na himbing na natutulog sa maliit nilang silid sa likod ng mansyon. Ang kawalang malay ni Yasmin, ang tanging kayamanan niya. At ngayon, ginagamit ito ni Isabela bilang isang matalas na patalim na nakatutok sa kanyang lalamunan. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Mateo, ang anak ni Isabela. May dala siyang baso ng tubig at isang mapang-uyam na ngiti sa kanyang mga labi. Hindi siya nagsalita, ngunit ang paraan ng kanyang pagtingin kay Mariposa, mula ulo hanggang paa, ay sapat na upang maramdaman ng babae ang matinding pagkasuklam at panganib. "Ma, bakit gising pa ang basurang ito?" tanong ni Mateo habang dahan-dahang itinatapon ang natirang tubig sa sahig, sa mismong lugar na kapupunas lang ni Mariposa kanina. Ang tunog ng tubig na bumabagsak sa tiles ay tila isang pangungutya sa lahat ng paghihirap ng katulong.
Naguguluhan lang ang ating mahal na Mariposa, Mateo. Sagot ni Isabela habang hinahaplos ang balikat ng kanyang anak. Ngunit huwag kayong mag-alala. Alam niya ang kanyang lugar. Alam niya na ang bawat hininga nila ng kanyang anak ay pag-aari ko. Di ba, Mariposa? Yumuko si Mariposa. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa basang sahig. Humahalo sa tubig na itinapon ni Mateo. Ang kanyang dignidad ay tila tinatapakan ng bawat sapatos na nasa loob ng silid na yon. Hindi siya makasagot. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang mabilis na paghinga at ang nakabibinging tawa ni Mateo na umalingaw-ngaw sa buong kusina. Opo, ma'am. Sa wakas ay lumabas ang boses ni Mariposa, isang mahinang bulong na puno ng pait. Alam ko po ang lugar ko. Ngunit sa ilalim ng kanyang pagyuko, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang basahan. Ang hapdi ng kanyang mga palad ay hindi na nanggagaling sa kemikal, kundi sa galit na nagsisimulang mag-alab sa kanyang kalooban. Habang pinapanood niya ang mag-inang bakante na lumalabas ng kusina, nang may pagmamalaki, isang tanong ang naiwan sa kanyang isipan, tila isang sugat na hindi humihinto sa pagdugo. Hanggang kailan niya kayang lunukin ang laso ng utang na loob bago ito tuluyang pumatay sa kanyang huling natitirang dangal? Hindi bagay sa isang pulubi ang ganitong laruan, Yasmin. Dinudumihan mo lang ang sahig ng mansyon namin sa basurang hawak mo. Ang boses ni Mateo ay puno ng pangungutya habang nakatayo siya sa harap ng 5 taong gulang na si Yasmin sa gitna ng malawak na hardin. Sa malayo, huminto si Mariposa sa pagdidilig ng mga halaman. Ang kanyang puso ay tila piniga nang makita ang kanyang anak na nakatingala sa matangkad na binata. Yakap-yakap ang isang lumang manika na gawa sa tela, ang tanging laruan na pinag-ipunan ni Mariposa ng 3 buwan mula sa kanyang maliit na allowance. Bago pa man makakilos si Mariposa, mabilis na hinablot ni Mateo ang manika mula sa maliliit na kamay ni Yasmin. Ang bata ay napasigaw sa gulat. Ang kanyang mga mata ay agad na napuno ng luha. Kuya Mateo, please po, akin na po yan. Ang paos na pagsusumamo ng bata. Ngunit sa halip na maawa, isang malamig na ngiti lamang ang gumuhit sa mga labi ni Mateo. Dahan-dahan niyang binitawan ang manika sa semento at sa harap ng naglalakihang mga mata ni Yasmin, itinapak niya ang kanyang suot na mamahaling sapatos sa mukha ng laruan. Ang tunog ng pagkapit ng dumi sa puting tela ng manika at ang paglubog nito sa matigas na sahig ay tila tunog ng pagkadurog ng puso ni Mariposa. Hindi ito mabilis. Sadyang idiniin ni Mateo ang kanyang paa hanggang sa tuluyang masira ang tahi at lumabas ang mga bulak sa loob nito. Mateo, tama na. Hindi na napigilan ni Mariposa ang kanyang sarili. Tumakbo siya patungo sa kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit habang ang bata ay humahagulgol na ng iyak. Anak ko lang yan, Mateo. Wala siyang ginagawang masama sa inyo. Anong nangyayari dito? Ang boses ni Isabela ay umalingaw-ngaw mula sa balkonahe, malamig at mapanghusga. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan. Ang bawat hakbang ay may dalang awtoridad na nagpatahimik maging sa ibang mga hardinero na nakatingin sa malayo. Ma, look at this. Ang dumi-dumi ng anak ng katulong na ito, pinalalaro pa rito sa tapat ng fountain. Nakakasira ng view. Reklamo ni Mateo habang prenteng naglalakad palayo na tila ba wala siyang ginawang masama. Lumapit si Isabela kay Mariposa. Imbes na pagsabihan ng anak, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang nakatingin sa umiiyak na si Yasmin. Sinasayang mo ang oras mo sa pag-alo sa batang yan habang ang mga gawain mo ay hindi pa tapos, Mariposa? At kailan ka pa natutong sigawan ang anak ko? Ma'am, sinira po niya ang laruan ni Yasmin. Bago pa matapos ni Mariposa ang kanyang pangungusap, isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang lakas ng impact ay naging sanhi ng pagkakalingon ng kanyang ulo sa gilid at ang hapdi ay agad na gumapang sa kanyang balat.
Ang katahimikan sa hardin ay naging bingi. Ang ibang mga katulong na nakasaksi ay agad na nag-iwas ng tingin, natatakot na madamay sa galit ng senyora. Ang sampal na yan ay para malaman mo ang lugar mo. Banta ni Isabela, ang kanyang mukha ay nasa harap na mismo ni Mariposa. Huwag mong gagamitin ang anak mo para maging bastos sa pamilyang nagpapakain sa inyo. Pulutin mo ang basurang yan at bumalik ka sa trabaho bago ko kayo palayasin sa mansyon na ito ngayong gabi rin. Nanginig ang buong katawan ni Mariposa. Ang kanyang pisngi ay nagniningas sa sakit, ngunit mas masakit ang kirot sa kanyang dibdib. Habang naririnig ang bawat hikbi ni Yasmin, dahan-dahan niyang binitawan ang anak at lumuhod sa semento upang pulutin ang nadurog at maruming manika. Ang bawat piraso ng bulak na kanyang pinupulot ay tila simbolo ng kanyang sariling dangal na unti-unting winawasak ng pamilyang bakante. Sa hindi kalayuan, sa ilalim ng malaking puno ng nara, nakaupo si Don Oscar sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan, tila walang buhay. Ngunit sa pagkakataong yon, habang nakatingin siya kay Mariposa na nakaluhod sa lupa, isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong mula sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginig, pilit na bumubuo ng isang salita na hindi niya mailabas. Isang tahimik na saksi sa isang kawalang katarungang hindi niya kayang pigilan. Niyakap ni Mariposa ang maduming manika sa kanyang dibdib habang ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Sa loob-loob niya, isang pangako ang nabuo sa gitna ng matinding pait. Hanggang kailan magiging tuntungan ng kanilang mga paa ang aming mga puso bago kami matutong tumayo at lumaban? Ang bawat tahi ay parang pagpilit na dugtungan ng isang buhay na matagal nang pinunit ng tadhana. Sa loob ng madilim na sulok ng kusina, tanging ang mahinang liwanag ng isang aandap-andap na bumbilya ang nagbibigay ng anino sa mga kamay ni Mariposa. Hawak niya ang karayom at sinulid. Pilit na binubuo ang nawasak na mukha ng manika ni Yasmin. Ang bawat tusok ng karayom sa tela ay tila tumatagos din sa kanyang sariling balat, na hanggang ngayon ay ramdam pa rin ang init ng sampal ni Isabela. Ang kanyang pisngi ay namumula pa rin, isang marka ng kahihiyang hindi kayang burahin ng anumang tubig. Sa paligid niya, ang amoy ng bawang at mga natitirang pampalasa mula sa hapunan ay nakalutang sa mahalumigmig na hangin. Narinig niya ang mahihinang bulungan mula sa labas ng pintuan ng kusina. Ang mga marites ng mansion, ang kapwa niya mga katulong na akala niya ay katuwang niya sa hirap, ngunit ngayon ay tila mga aninong nagmamasid sa kanyang pagbagsak. Kawawa naman si Mariposa, no? Pero kasi masyadong matigas ang loob. Alam na ngang senyora ang kinakalaban. Sumasagot pa. Bulong ng isa. Ang boses ay puno ng pait na hinaluan ng pekeng awa. Hayaan mo siya. Akala mo naman kung sinong prinsesa dahil malapit kay Don Oscar. Ngayong wala nang silbi ang matanda, tignan natin kung saan siya pupulutin. Sagot ng isa pa, na sinundan ng isang mahinang hagik-gik na tila ba ang trahedya ni Mariposa ay isang libangan lamang sa gitna ng kanilang nakakapagod na trabaho. Napasinghap si Mariposa nang aksidenteng mabaon ang karayom sa kanyang daliri. Isang butil ng dugo ang lumabas, kasing pula ng galit na unti-unting namumuo sa kanyang dibdib. Pinanood niya ang dugo na dahan-dahang pumatak sa maruming tela ng manika. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang matinding pag-iisa. Sa mansyon na ito, siya ay isang banyagang walang kakampi, isang boses na pilit ibinabaon sa ilalim ng mga engranding piging at mamahaling kasangkapan. Huwag mong ubusin ang luha mo sa mga taong walang pakialam sa sakit mo, dalaga. Isang malamig at tuyot na kamay ang humawak sa balikat ni Mariposa. Paglingon niya, nakita niya si Nanay Isabel, ang pinakamatandang tagapagluto sa mansyon na halos buong buhay na ay nagsilbi sa mga bakante. Ang kanyang mukha ay parang mapa ng mga nakaraang hirap,
malalim ang mga kulubot, at tila may mga sikretong pilit itinatago sa likod ng kanyang malalabo ng mga mata. Nay Isabel, pasensya na po, hindi ko lang po mapigilan. Pahayag ni Mariposa habang mabilis na pinupunasan ang kanyang pisngi. Umupo ang matanda sa tabi niya at kinuha ang manika. Tinitigan niya ito ng matagal bago muling tumingin kay Mariposa. Akala mo ba ay aksidente lang ang lahat? Akala mo ba ay nagsisimula ang kwento mo sa araw na dinala ka rito ni Isabela para maging katulong? Kumunot ang noo ni Mariposa. Ano pong ibig ninyong sabihin? Sabi ni Ma'am Isabela, malaki ang utang na loob ko sa kanila dahil pinag-aral niya ako at binigyan ng trabaho pagkatapos mamatay ni tatay. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Nanay Isabel. Ang kanyang boses ay naging kasing hina ng isang bulong. Tila natatakot na pati ang mga dingding ng kusina ay makinig. Lahat tayo ay pinaniwala sa kwentong yon, Mariposa. Pero nandoon ako. Nandoon ako noong gabing dinala ang dugo ang katawan ng tatay mo at ni Don Oscar mula sa bangin. Ang tatay mo ang nagmaneho, oo. Pero ang tatay mo rin ang tumalon sa apoy para hilahin palabas ang amo natin habang ang iba ay tumatakbo na palayo. Nabitawan ni Mariposa ang hawak na sinulid. Ang kanyang hininga ay tila nabara sa kanyang lalamunan. Ang imahe ng kanyang ama, ang lalaking palaging sinasabi ni Isabela na naging pabigat at dahilan ng aksidente, ay biglang nagbago sa kanyang isipan. Hinawakan ni Nanay Isabel ang kamay ni Mariposa nang mahigpit. Ang kanyang mga mata ay biglang nagningas sa isang kakaibang seryosong liwanag. Huwag kang maniniwala sa bawat matamis na salita ng reyna ng mansyon na ito. Hindi ka nanggaling sa wala, Mariposa. Hindi ka isang basurang pinulot lang sa kalsada. Dahan-dahang inilapit ng matanda ang kanyang bibig sa tainga ni Mariposa. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa na ngayon lang binigkas pagkatapos ng mahabang panahon ng pananahimik. Ang mansyon na ito, ang bawat poste, ang bawat hiyas na suot ni Isabela ay may utang sa dugo ng tatay mo. Hindi ikaw ang may utang na loob sa kanila, Mariposa. Sila ang may malaking utang sa pamilya mo na kailanman ay hindi nila mababayaran. Nanigas si Mariposa sa kanyang kinauupuan. Ang tunog ng ulan na nagsisimulang pumatak sa bubong ng kusina ay tila naging isang malakas na tambol sa kanyang pandinig. Ang lahat ng alam niya, ang lahat ng dahilan ng kanyang pagtitiis at pagyuko ay biglang naglaho na parang usok. Sa labas, isang kidlat ang gumuhit sa madilim na langit. Panandali ang nagbigay ng liwanag sa mukha ni Mariposa na ngayon ay puno na ng bago at mas matinding kilabot. Hayaan mo na siyang mabulok sa kwartong yan. Wala na siyang silbi, kundi ang pangalang nakasulat sa mga dokumentong kailangan nating makuha. Ang boses ni Isabela na narinig ni Mariposa mula sa pasilyo kanina ay tila isang malalamig na patak ng yelo na dumadaloy sa kanyang likuran. Habang bitbit ang isang mangkok ng matabang at malamig ng lugaw, dahan-dahang pinihit ni Mariposa ang doorknob ng silid ni Don Oscar. Ang tunog ng dahan-dahang pag-ikot ng mekanismo ng pinto ay tila isang hudyat ng pagpasok sa isang bilangguan na balot ng karangyaan. Sa loob, ang amoy ng disinfectant ay humahalo sa amoy ng mga lanta, ng bulaklak sa florera. Isang amoy ng unti-unting pagkabulok sa gitna ng mga mamahaling kagamitan. Nakahiga si Don Oscar sa kanyang malawak na kama. Ang kanyang katawan ay tila isang anino na lamang ng dating makapangyarihang lalaki. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame, blanko at walang buhay, tila isang telon na wala ng palabas. Inilapag ni Mariposa ang mangkok sa gilid ng lamesa. Ang kanyang puso ay kumikirot habang pinagmamasdan ang namumuputing buhok at ang lubog na mga pisngi ng kanyang amo. Sa isipan niya, naglalaro ang mga salita ni Nanay Isabel. Ang tatay mo ang tumalon sa apoy para hilahin palabas ang amo natin. Sir! Don Oscar, mahinang bulong ni Mariposa. Kumuha siya ng isang malinis na bimpo at binasa ito ng maligamgam na tubig.
Dahan-dahan niyang sinimulang punasan ang noo ng matanda. Narito na po ako. Pasensya na po kung ngayon lang ako nakabalik. Pinahirapan po kasi ako ni na Ma'am Isabela sa baba. Habang dinadampi ang mainit na tela sa balat ni Don Oscar, naramdaman ni Mariposa ang isang kakaibang panginginig sa kamay ng matanda. Akala niya noong una ay dahil lamang sa sakit nito, ngunit nang tignan niya ang mga mata ni Don Oscar, nabigla siya. Ang blangkong tingin ay napalitan ng isang matinding liwanag ng kamalayan. Ang mga mata ng matanda ay nagsimulang mamasa-masa at isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong patungo sa kanyang unan. Hindi siya tulala, hindi siya nawawala sa sarili. Siya ay gising sa loob ng sarili niyang bangungot. Nabitawan ni Mariposa ang bimpo. Ang kanyang hininga ay naging mabilis. Gising po kayo. Naririnig niyo po ako? Ang mga labi ni Don Oscar ay nanginig. Pilit na bumubukas, ngunit walang tunog na lumalabas, kundi ang isang mahinang singhap na tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang paghihirap. Ang kanyang mga payat na daliri ay biglang kumapit sa palad ni Mariposa. Ang kapit na yon ay hindi mahina. Ito ay puno ng desperasyon, tila isang taong nalulunod na pilit humahawak sa huling piraso ng kahoy. Ramdam ni Mariposa ang diin ng bawat buto sa kamay ni Don Oscar. Sa kabila ng takot na bumabalot sa kanya, isang matinding awa ang umusbong sa kanyang puso. Ang lalaking ito, ang taong nagbigay halaga sa sakripisyo ng kanyang ama, ay dahan-dahang sinisira ng sarili niyang pamilya at wala siyang magawa kundi masaksihan ang lahat. Iililigtas ko po kayo. Ang pangako ni Mariposa, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng hikbi at determinasyon. Patawarin niyo po ako kung naging bulag ako. Patawarin niyo po ako kung ako pa ang naging kamay na nagpapakain sa inyo ng lason. Dahan-dahan, ginamit ni Don Oscar ang kanyang hintuturo upang gumuhit sa palad ni Mariposa. Ang bawat paggalaw ng kanyang daliri ay tila isang mahalagang mensahe mula sa kabilang buhay. Ramdam ni Mariposa ang bawat guhit, isang letrang A, kasunod ang L, pagkatapos ay I, A, at S, Elias. Sino si Elias? Isang pangalan na tila isang susi sa isang nakatagong pinto. Bago pa man makapagtanong si Mariposa, narinig niya ang malalakas na yabag ng mga paa mula sa labas ng pasilyo. Ang tunog ng mabibigat na sapatos ni Mateo at ang matitinis na takong ni Isabela ay mabilis na papalapit sa silid. Agad na binawi ni Don Oscar ang kanyang kamay at muling ipinikit ang kanyang mga mata. Bumabalik sa kanyang maskara ng pagiging walang malay. Mabilis na kinuha ni Mariposa ang mangkok ng lugaw at tumayo sa gilid. Pilit na pinapakalma ang kanyang nanginginig na katawan habang ang pinto ay marahas na bumubukas. Mariposa, bakit ang tagal mo rito? Ang boses ni Isabela ay puno ng hinala. Ang kanyang mga mata ay tila mga scanner na sinusuri ang bawat anggulo ng silid. Tumingin si Mariposa sa kanyang palad, kung saan tila nararamdaman pa rin niya ang bakas ng pangalang isinulat ng kanyang amo. Sa sandaling iyon, alam niyang wala nang balikan. Ang paru-paro ay hindi na lamang lilipad. Kailangan na niyang matutong lumaban sa gitna ng bagyo. Sino si Elias at bakit ito ang tanging salitang pinili ni Don Oscar na sabihin sa gitna ng kanyang mahabang katahimikan? Magnanakaw, akala mo ba ay hindi ko mahahalata ang maruming kamay mo sa loob ng kwarto ko, Mariposa? Ang sigaw ni Mateo ay pumunit sa katahimikan ng hapon, tila isang kidlat na tumama sa gitna ng maliit na silid ng mga katulong. Sa labas ng pinto, ang mga kasambahay ay nagkukumpulan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at pag-uusisa habang pinapanood ang binata na marahas na hinahalughog ang mga gamit ni Mariposa. Sa sandaling iyon, si Mariposa ay nakaluhod sa sahig. Hawak ang isang balde ng tubig at basahan. Kagagaling lang niya sa paglilinis ng sapatos ni Mateo. Ang sapatos na ginamit nito sa pagdurog sa manika ni Yasmin kahapon.
Ang irony ng kanyang sitwasyon ay tila isang mapait na lasa sa kanyang dila. Habang nililinis niya ang dumi ng mga taong ito, sila naman ay naghahanda ng mas malaking putik na itatapon sa kanyang dangal. Wala po akong kinukuha, Mateo. Bakit ko naman po gagawin yon? Ang boses ni Mariposa ay nanginginig, hindi dahil sa pagkakasala, kundi dahil sa matinding pangamba para sa kanyang anak na si Yasmin, na ngayon ay nakatago sa likod ng kanyang binti, mahigpit na nakakapit sa kanyang palda. Huwag kang magmalinis! Nawawala ang diamond necklace na ibinigay ni Mama sa akin para sa girlfriend ko. Ikaw lang ang huling pumasok sa kwarto ko para magligpit. Marahas na hinila ni Mateo ang lumang cabinet ni Mariposa, naging sanhi ng pagtalsik ng mga iilang piraso ng damit at ng sira-sirang manika ni Yasmin sa sahig. Dumating si Isabela. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hangin na nagpatahimik sa lahat. Hindi siya nagsalita. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit sa kaisa-isang maliit na kahon na nakatago sa ilalim ng unan ni Mariposa. Isang kahon kung saan itinatago ni Mariposa ang huling larawan ng kanyang ama. Sa isang mabilis na galaw, kinuha ni Isabela ang kahon at ibinuhos ang laman nito sa sahig. Kasabay ng pagbagsak ng lumang litrato, isang kumikinang na bagay ang gumulong sa semento. Isang kwintas na gawa sa diamante, nagliliwanag sa ilalim ng sikat ng araw, tila isang mapanuring mata na humuhusga sa kawalan ng sala ni Mariposa. Naramdaman ni Mariposa ang pagkawala ng lahat ng kulay sa kanyang mukha. Ang kanyang hininga ay tila naputol at ang mundo sa kanyang paligid ay nagsimulang umikot. Hindi sa akin yan. Paano napunta yan dyan? Ito ba ang kapalit ng lahat ng tulong ko, Mariposa? Ang pagnakawan ng anak ko sa sarili naming pamamahay? Ang boses ni Isabela ay puno ng pekeng pait. Isang mahusay na pag-arte na tila ba siya ang biktima. Ito ba ang itinuturo mo sa anak mo? Ang maging isang kriminal sa murang edad? Mama, itawag na natin sa pulis. Hindi dapat hinahayaang manatili rito ang mga ganitong klase ng tao. Udyok ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay ng kanyang ginawang patibong. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na iyak ang kumawala kay Yasmin. Ang bata ay nagsimulang yumakap sa baywang ng kanyang ina. Ang kanyang maliliit na balikat ay nayayanig sa sobrang takot. Nanay, hindi po magnanakaw si nanay. Ma'am Isabela, huwag niyo pong kukunin si nanay. Ngunit ang mga pagsusumamo ng bata ay tila hangin lamang na dumaan sa pandinig ng mga bakante. Hindi nagtagal, narinig ang tunog ng papalapit na sasakyan ng mga awtoridad sa labas ng mansyon. Ang bawat tunog ng sirena ay tila isang martilyo na pumupukpok sa huling pag-asa ni Mariposa. Pumasok ang 2 pulis sa silid. Sa harap ng lahat ng mga katulong, marahas na hinawakan ang mga braso ni Mariposa. Ang lamig ng posas na pumatong sa kanyang mga galang-galangan ay tila sumisimbolo sa katapusan ng kanyang kalayaan. Maawa po kayo. Ang anak ko. Huwag niyong iiwang mag-isa ang anak ko. Sigaw ni Mariposa habang sa pilitan siyang hinihila palabas ng mansyon. Tumingin siya kay Isabela at doon. Sa isang maikling sandali, nakita niya ang isang bahagyang ngiti sa mga labi ng ginang. Isang ngiti ng tagumpay. Alam ni Mariposa na ang lahat ng ito ay bahagi ng plano upang patahimikin siya tungkol sa lihim ni Don Oscar. Habang isinasakay siya sa sasakyan, ang huling imahe na nakita ni Mariposa ay si Yasmin na hinahabol ang kotse, umiiyak at nadadapa sa damuhan. Habang si Mateo ay nakatayo sa malayo, hawak-hawak ang sirang manika ng bata na tila ba ito ay isang tropeyo ng kanyang kalupitan. Paano lalaban ng isang ibong putol ang pakpak kung ang bawat kislap ng diamante ay nagiging katibayan ng isang kasinungalingang hindi niya kayang itanggi? Kaya, diyan ka nababagay, Mariposa? Sa gitna ng mga basurang luma, madidilim at kinalimutan na ng mundo. Huwag kang mag-alala. Ang anak mo
ay nasa mabuting kamay. Sa mga kamay na magtuturo sa kanya kung paano maging isang masunuring aso, hindi katulad mo. Ang boses ni Isabela ay nanggagaling sa kabila ng makapal na pintong kahoy ng bodega sa silong ng mansyon. Ang tunog ng susi na umiikot sa kandado ay tila huling hantungan ng kalayaan ni Mariposa. Bagamat dinala siya ng mga pulis kanina, ginamit ni Isabela ang kanyang koneksyon upang i-withdraw ang demanda kapalit ng pansamantalang pagkakakulong ni Mariposa sa loob ng mansyon, isang iligal na pagtatago na walang nakakaalam kundi ang pamilya bakante at ang mga takot na katulong. Naiwan si Mariposa sa gitna ng kadiliman. Ang tanging liwanag na dumarating ay ang panandaliang kislap ng kidlat na tumatagos sa maliit at may rehas na bintana sa itaas. Ang amoy ng alikabok, lumang papel, at amag ay sumasakal sa kanyang bawat paghinga. Sa labas, ang ulan ay bumubuhos ng matindi. Ang bawat patak nito sa bubong na yari sa lata ay lumilikha ng isang nakabibinging ingay, tila isang hukbo ng mga maliliit na martilyo na nagpapapaalala sa kanya ng kanyang kabiguan. Napaupo si Mariposa sa malamig na semento. Ang kanyang mga braso ay yakap ang kanyang sariling tuhod, pilit na kumukuha ng init sa gitna ng nanunuot na ginaw. Ang kanyang isip ay hindi mapakali. Nasaan si Yasmin? Pinapakain ba siya? Pinatulog ba siya ng maayos? Ang bay ng pag-aalala ay mas masakit pa kaysa sa gutom na nararamdaman niya. Tatay, tulungan niyo po ako. Pagsusumamo niya sa dilim, ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi marinig sa gitna ng dagundong ng kulog. Dahil sa sobrang lamig, naghahanap si Mariposa ng anumang maaring itapal sa kanyang katawan. Sa kanyang pagkapkap sa madilim na sulok, ang kanyang kamay ay tumama sa isang malaking kahon na natatakpan ng makapal na plastik. Sa paghila niya rito, natumba ang isang lumang sako sa gilid at mula rito ay lumabas ang isang kupas na bag na yari sa balat. Isang gamit na tila pamilyar sa kanyang paningin. Sa tulong ng muling pagguhit ng kidlat sa langit, nakita ni Mariposa ang mga inisyal na nakasulat sa bag. R.B. Ricardo Balagtas, ang kanyang ama. Nanginginig ang mga daliri ni Mariposa habang binubuksan ang zipper ng bag. Sa loob nito ay may mga lumang kagamitan sa pagkukumpuni, isang panyo, at isang maliit na kwaderno na balot ng plastik para hindi mabasa. Ito ang mga gamit na sinabi ni Isabela na nawala o nasunog na raw noong gabi ng aksidente. Bakit narito ang mga ito? Bakit itinago ang mga ito sa pinakamadilim na bahagi ng bodega? Kinuha ni Mariposa ang kwaderno. Sa bawat pagbuklat niya ng mga pahina, tila naririnig niya ang boses ng kanyang ama. Ang mga huling sulat ay may petsang tumatapat sa gabi ng trahedya 10 taon na ang nakalilipas. Binasa niya ang mga huling pangungusap sa ilalim ng malamlam na liwanag ng kidlat. Hindi ko alam kung bakit ipinipilit ni Ma'am Isabela na dumaan kami sa mapanganib na daan na ito gayong maulan. Sabi niya ay kailangang makarating agad si Don Oscar sa pulong, pero parang may mali. Kanina ko pa napapansing parang malambot ang preno ng sasakyan. Sana ay maging ligtas kami. Nanlaki ang mga mata ni Mariposa. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa matinding tuklas. Ang aksidente ay hindi dahil sa pagkakamali ng kanyang ama. Ang sasakyan ay sadyang hinayaang masira bago pa man sila bumiyahe. At ang pinakamatinding revelasyon ay nasa susunod na pahina kung saan may nakasingit na isang lukot na piraso ng papel. Isang dokumento ng insurance na ang tanging makikinabang kung mamatay si Don Oscar ay si Isabela. Naramdaman ni Mariposa ang isang matinding init na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Tila ang lamig ng bodega ay biglang napalitan ng isang nagbabagang galit. Ang mga luhang kanina pa tumutulo ay natuyo, pinalitan ng isang matalas na determinasyon. Ang mansyon na ito ay hindi itinayo sa utang na loob. Itinayo ito sa ibabaw ng mga kasinungalingan,
sa dugo ng kanyang ama, at sa unti-unting pagpatay sa taong tunay na nagmamahal sa kanya. Hindi ako magiging biktima mo habang buhay, Isabela, bulong ni Mariposa habang mahigpit niyang niyayakap ang kwaderno sa kanyang dibdib. Ngunit paano siya makakalabas sa nakakandadong bodegang ito, gayong ang tanging susi ay nasa kamay ng babaeng nais siyang burahin sa mundo? At paano kung sa paghahanap niya ng katarungan ay mas lalong malagay sa panganib ang buhay ng kanyang anak na si Yasmin? Ang bawat tunog ng patak ng ulan sa labas ay tila nagiging isang countdown sa isang digmaang hindi niya alam kung paano sisimulan. 10 taon akong nabulag sa pasasalamat sa mga taong pumatay sa dangal ng aking ama. Ang bawat luhang ibinuhos ko para sa kanila ay tila lason na unti-unting umuubos sa aking pagkatao. Ang mga salitang ito ay hindi lumabas sa bibig ni Mariposa, kundi umaling-awngaw sa bawat sulok ng kanyang isipan habang mahigpit niyang yakap ang lumang kwaderno sa gitna ng kadiliman ng bodega. Ang amoy ng lumang papel at tinta ay tila naging amoy ng katotohanan, isang katotohanang mas masakit pa sa anumang latay ng latigo. Ang bawat pahina na kanyang binasa ay tila isang mitya na nagpaliyab sa galit na matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng kanyang pagiging masunurin. Sa labas, ang ulan ay tila naging isang malungkot na awit na sumasabay sa kanyang pagdadalamhati. Ang bawat patak na tumatama sa bubong ay tila mga luha ng kanyang ama na humihingi ng katarungan. Sa loob ng bodega, ang mga anino ng mga lumang kagamitan ay tila naging mga saksi sa kanyang pagtuklas. Doon, sa huling bahagi ng kwaderno, nakita ni Mariposa ang isang pangalan na muling nagpatibok ng mabilis sa kanyang puso. Elias. Ang pangalang isinulat ni Don Oscar sa kanyang palad. Sa kwaderno ng kanyang ama, si Elias ay inilarawan bilang isang mekaniko sa talyer na malapit sa mansyon, ang taong huling humawak sa sasakyan bago ang trahedya. Isinulat ng kanyang ama na nagbabala si Elias tungkol sa mga preno, ngunit binaliwala ito ni Isabela. Ang koneksyong ito ay hindi isang aksidente. Ito ay isang nakatagong tulay patungo sa hustisya. Hindi ka lang biktima, Tay, bulong ni Mariposa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng puot at pagmamahal. Ikaw ang bayaning pilit nilang ginawang kontrabida. Dahan-dahang tumayo si Mariposa, bagamat nanghihina ang kanyang mga tuhod dahil sa gutom at pagod. Ang lamig ng semento ay hindi na niya nararamdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nagbabagang determinasyon na makaalis sa lugar na yon. Kailangan niyang mahanap si Elias. Kailangan niyang malaman kung nasaan ang kanyang anak. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, nakarinig siya ng isang mahinang kaluskos mula sa itaas. Sa maliit na bintanang may rehas, napatigil siya at pigil hiningang tumingala. Isang maliit na anino ang humarang sa liwanag ng buwan na bahagyang sumisilip sa gitna ng ulap. Nanay? Nanay, narito ka po ba? Ang boses na yon ay tila isang anghel na bumaba mula sa langit. Si Yasmin. Ang maliit na kamay ng bata ay pilit na kumakapit sa mga rehas ng bintana. Ang kanyang mukha ay puno ng dumi at ang kanyang mga mata ay namumugto sa kaiiyak. Yasmin, anak, bakit ka narito? Paano ka nakapunta riyan? Ang boses ni Mariposa ay puno ng takot at pananabik. Gusto niyang abutin ang kanyang anak, ngunit ang bintana ay masyadong mataas. Tumakas po ako kay Kuya Mateo, nanay. Sabi niya ay, hindi ka na babalik. Pero alam ko pong narito ka. Nanay, natatakot po ako. Hikbi ng bata. Ang kanyang boses ay tila isang punyal na sumusugat sa puso ni Mariposa. Makinig ka sa akin, Yasmin. Kailangan mong maging matapang para kay nanay, ha? Humanap ka ng paraan para makaalis sa mansyon. Pumunta ka kay Nanay Isabel sa kusina. Sabihin mo. Bago pa matapos ni Mariposa ang kanyang sasabihin, isang malakas at nakakangilong tunog ng bakal na bumubukas ang narinig mula sa pintuan ng bodega.
Ang liwanag mula sa labas ay biglang bumulaga sa kanyang paningin, tila isang mapanghusgang mata. Napatayo si Mariposa sa gitna ng bodega. Mahigpit na itinatago ang kwaderno sa likod ng kanyang damit. Sa pintuan, nakatayo si Isabela. Hawak ang isang flashlight na itinutok mismo sa mukha ni Mariposa. Kasunod nito ay si Mateo, na may bitbit na isang kadena at kandado. Sino ang kinakausap mo rito, Mariposa? Mukhang hindi ka pa rin natututo kahit sa gitna ng mga daga at dumi. Ang boses ni Isabela ay puno ng nakakasulasok na tagumpay. Tumingin si Isabela sa itaas, patungo sa maliit na bintana, ngunit wala na doon si Yasmin. Ang tanging naiwan ay ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng maliliit na paa sa damuhan sa labas. Wala po akong kinakausap, ma'am, sagot ni Mariposa. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Isang maskarang pilit niyang isinusuot. Talaga? O baka naman nag-iilusyon ka na dahil sa gutom? Lumapit si Isabela at hinawakan ng marahas ang buhok ni Mariposa. Pilit itong itiningala. Ibigay mo sa akin ang anumang nahanap mo rito. Alam kong may kinuha ka sa mga gamit ng tatay mo. Wala po akong kinuha dahil wala namang natira sa amin kundi ang hirap na ibinigay niyo. Ang sagot ni Mariposa ay tila isang hamon na nagpagalit sa ginang. Isang malakas na sampal ang muling dumapo sa pisngi ni Mariposa dahilan upang siya ay mabuwal sa semento. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya umiyak. Tumingala siya kay Isabela nang may mga matang hindi na puno ng takot, kundi ng isang lihim na banta. Ikadena mo siya, Mateo. Utos ni Isabela habang naglalakad palayo. Siguraduhin mong hindi siya makakatakas hanggang hindi natin nakukuha ang pirma ni Oscar sa huling dokumento. Pagkatapos nyon, maaari na nating itapon ang paru-parong ito sa lugar na karapat-dapat sa kanya. Habang naririnig ni Mariposa ang tunog ng kadenang pinuputol ang kanyang huling pag-asa sa kalayaan, isang bagay lamang ang nasa kanyang isip. Tumakbo ka, Yasmin. Hanapin mo si Elias. Huwag mong isiping nakalaya ka na dahil lang pinalabas kita sa madilim na bodegang iyon. Narito ka lang dahil ikaw lang ang tanging pinagkakatiwalaan ng ulyaning matandang yan pagdating sa pagkain. Pakainin mo siya at siguraduhin mong lulunukin niya ang bawat butil ng gamot na ito. Ang boses ni Isabela ay parang kalawang na kumikiskis sa pandinig ni Mariposa habang nakatayo sila sa tapat ng pintuan ng silid ni Don Oscar. Ang lamig ng bakal na kadena sa kanyang paa ay pinalitan na ng mas masakit na tanikala. Ang takot na baka tuluyan ng sakta ng mga bakante ang kanyang anak na si Yasmin kung hindi siya susunod. Bagamat pinalabas siya sa bodega, ang bawat galaw niya ay binabantayan ng mga CCTV at ng matatalas na mata ni Mateo na nakasandal sa pader ng pasilyo. Pumasok si Mariposa sa silid, bitbit ang isang tray ng pagkain at ang bote ng gamot na ang tanging layunin ay burahin ang katinuan ng kanyang amo. Ang bawat hakbang niya sa makapal na alpombra ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Sa kanyang palad, nakatago ang isang maliit na sachet ng durog na bitamina na ibinigay ni Nanay Isabel nang magpang-abot sila sa kusina kanina sa ilalim ng init ng pagmamadali. Don Oscar, ako po ito, mahinang bulong ni Mariposa habang inilalapit ang upuan sa tabi ng kang. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ang amoy ng gamot sa loob ng silid ay tila isang nakalulunod na hamog. Tumingin si Don Oscar sa kanya. Ang mga mata nito ay nananatiling blangko para sa sino mang nakamasid sa kamera. Ngunit naramdaman ni Mariposa ang banayad na pagpisil ng matanda sa kanyang daliri nang abutin niya ang baso ng tubig. Isang hudyat ng pagkakaintindihan, isang lihim na alyansa sa gitna ng kuta ng kaaway. Sa isang mabilis at maingat na galaw, habang nakatalikod siya sa anggulo ng kamera, ibinuhos ni Mariposa ang bitamina sa baso ng tubig at mabilis na itinago ang totoong lason sa loob ng kanyang bulsa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang bawat butil ng pawis
sa kanyang noo ay tila nagtatraydor sa kanyang ginagawa. Ang tunog ng paglunok ni Don Oscar ay tila isang malakas na hininga ng pag-asa sa gitna ng kawalang katiyakan. Ubusin niyo po ito, Don Oscar, para po ito sa inyong kalakasan, sabi ni Mariposa sa malakas na tinig, sapat para marinig ng mga nakikinig sa labas, habang ang kanyang mga mata ay nagsusumamo ng patawad sa bawat kasinungalingang kailangan niyang bigkasin. Naramdaman ni Mariposa ang isang kakaibang tensyon sa hangin. Ang katahimikan sa loob ng silid ay biglang naputol nang bumukas ang pinto nang walang babala. Pumasok si Isabela, ang kanyang mga hakbang ay may dalang awtoridad na tila nagpapaliit sa espasyo ng silid. Diretso siyang lumapit sa lamesa at kinuha ang bote ng gamot na iniwan ni Mariposa. Bakit parang hindi nababawasan ang laman nito, gaya ng dapat? Tanong ni Isabela, habang itinataas ang bote sa tapat ng ilaw. Ang kanyang mga mata ay naging kasing talas ng karayom. Sinusuri ang bawat guhit ng likido sa loob ng bote. Naramdaman ni Mariposa ang biglang pagkatuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang mga binti ay tila naging jelly, at ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila naririnig na ng buong mundo. Ma'am, sinunod ko po ang dosis na sinabi niyo. Baka po dahil lang sa anggulo ng bote. Hindi sumagot si Isabela. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapit ang bote sa kanyang ilong at inamoy ang paligid ng takip nito. Ang kanyang noo ay kumunot at isang mapanganib na katahimikan ang bumalot sa buong silid. Sa labas, ang tunog ng hangin na humahampas sa bintana ay tila isang babalala ng paparating na unos. Mariposa, ang boses ni Isabela ay naging kasing lamig ng kamatayan. May kakaiba sa amoy ng gamot na ito at may kakaiba rin sa paraan ng paghinga mo. Dahan-dahang ibinaba ni Isabela ang bote at humarap kay Mariposa. Ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho at naramdaman ni Mariposa ang mabigat na presensya ng ginang na tila isang dambuhalang handang sumakmal. Sa sandaling iyon, ang takot ni Mariposa ay umabot sa sukdulan. Ngunit sa likod ng takot na yon ay ang mukha ni Yasmin at ang katarungang matagal nang nakabaon. Ilabas mo ang nakatago sa bulsa mo. Ngayon din, nanigas si Mariposa. Ang kanyang kamay sa loob ng bulsa ay mahigpit na nakakuyom sa totoong gamot na hindi niya ipinainom kay Don Oscar. Kung bibitawan niya ito, mawawalan siya ng ebidensya. Kung ilalabas niya ito, katapusan na ng kanilang plano. Ano ang mas matimbang? Ang katotohanang maaring pumatay sa kanya o ang kasinungalingang unti-unting bumubuhay sa pag-asa ng kanyang amo? Ang bawat pintig ng puso ni Mariposa ay tila isang tambol na nagbababala ng kanyang nalalapit na katapusan. Ang hangin sa loob ng silid ni Don Oscar ay tila naging kasing bigat ng semento na nagpapahirap sa kanyang bawat paghinga. Sa harap niya, ang kamay ni Isabela ay dahan-dahang papalapit sa kanyang bulsa. Ang mga daliri nito na may mahahabang kuko ay tila mga kuko ng isang agila na handang sumakmal sa isang maliit na ibon. Ito po ba, ma'am? Ang pautal na tanong ni Mariposa. Sa gitna ng kanyang matinding takot, isang mabilis na pagpapasya ang gumuhit sa kanyang isipan. Sa halip na hayaan ng ginang na kumapkap sa kanya, kinuha niya ang isang lukot na panyo mula sa kanyang kabilang bulsa, ang panyong ginamit niya kanina sa pagpahid ng dumi sa sapatos ni Mateo. Inilabas niya ito ng may nanginginig na kamay. Ipinapakita ang maruming tela na puno ng putik at mantsa. Pasensya na po, ma'am. Nakalimutan ko pong itapon ito kanina pagkatapos kong linisin ang putik sa labas ng kwarto ni Sir Mateo. Napaatras si Isabela. Ang kanyang mukha ay namuong muli sa pandidiri nang makita ang maruming panyo. Kadiri, bakit mo ba itinatago ang basurang iyan sa bulsa mo? Labas. Umalis ka sa paningin ko bago ko pa maisipang ipatapon ka sa kalsada kasama ng mga basura mo. Mabilis na tumalima si Mariposa sa kanyang paglalakad patungo sa pinto.
Naramdaman niya ang matalas na tingin ni Mateo na nakasandal sa pasilyo. Ang mga mata nito ay tila sinusuri ang bawat galaw ng kanyang mga balikat. Hindi siya lumingon, hindi siya huminto hanggang sa makarating siya sa maliit na banyo ng mga katulong sa dulo ng pasilyo. Doon, sa loob ng masikip na cubicle, inilabas niya ang totoong bote ng lason mula sa kanyang kanang bulsa. Ang kanyang mga kamay ay basang-basa ng malamig na pawis. Ang bote ay tila nagbabaga sa kanyang palad. Isang ebidensya ng krimen na maaring maging susi sa kanyang kalayaan o maging hatol ng kanyang kamatayan. Nabalik ang kanyang diwa nang marinig ang mahinang katok sa pinto ng banyo. Ang tunog ng 3 mahihinang pagtaktok ay tila isang senyales. Pagbukas niya, nakita niya si Nanay Isabel. Ang mukha nito ay puno ng pangamba. Nakaalis na ang mag-ina, bulong ng matanda. Pero naglagay sila ng tauhan sa labas ng gate. Hindi ka na makakalabas, Mariposa. At si Yasmin, dinala nila sa lumang kamalig sa likod ng mansyon. Binabantayan siya ni Mateo. Ang balitang iyon ay tila isang kidlat na tumama sa puso ni Mariposa. Ang kanyang anak ay muling ginamit na pain. Ngunit sa gitna ng sakit, naalala niya ang pangalang Elias. Nay Isabel, kailangan nating mahanap si Elias. Siya lang ang makakapagtotoo sa isinulat ni tatay sa kwaderno. Elias? Kumunot ang noo ni Nanay Isabel. Ang mekanikong yon ay matagal nang nawala pagkatapos ng aksidente. Sabi nila ay binayaran siya para manahimik o baka pinatahimik na rin. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa batok ni Mariposa. Ngunit bago pa siya makasagot, isang anino ang humarang sa ilalim ng pinto ng banyo. Ang tunog ng isang mabigat na paghinga mula sa labas ay naging sanhi ng kanilang pananahimik. May nakikinig. Dahan-dahang pinihit ni Mariposa ang hawakan ng pinto. At doon, sa gitna ng madilim na pasilyo, nakita niya ang isang taong hindi niya inaasahang makikita. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng security guard. Ngunit ang mga mata nito ay may kakaibang pagkilala. Isang pagkilala na tila nagmumula sa isang madilim at nakabaong nakaraan. "Huwag kayong matakot!" Bulong ng lalaki. Ang boses nito ay paos at tila hindi na nasanay magsalita. "Ako ang naghatid sa tatay mo sa ospital noong gabing iyon at alam ko kung nasaan ang taong hinahanap niyo." Ngunit bago pa mailabas ng lalaki ang address, isang malakas na sigaw ni Mateo ang umalingaw-ngaw mula sa itaas. "Mariposa, nasaan ang tray ng pagkain ni Papa? Bakit wala ka sa pwesto mo?" Nagtago ang lalaki sa dilim. Mabilis na naglaho na tila isang panaginip. Naiwan si Mariposa at si Nanay Isabel na nagtitinginan, habang ang bawat segundo ay tila isang mabilis na agos ng tubig na hihila sa kanila patungo sa isang bangin. Sino ang gwardyang iyon? At bakit tila may itinatago siyang mas malalim pang lihim kaysa sa aksidente ni Don Oscar? Pirmahan mo ito o hinding-hindi mo na muling masisilayan ang mukha ng anak mo kahit sa panaginip, Mariposa. Ang boses ni Isabela ay hindi na kasing tamis ng asukal. Ito ay naging kasing talas ng isang labaha na humihiwa sa bawat hibla ng katatagan ni Mariposa. Sa loob ng madilim at malamig na kamalig sa likod ng mansyon, ang amoy ng luma at tuyong dayami ay humahalo sa amoy ng takot. Isang lamesang kahoy lamang ang namamagitan sa kanila, kung saan nakalapag ang isang piraso ng papel, isang dokumentong nagsasaad na inaamin ni Mariposa ang pagnanakaw ng alahas at tinatalikuran niya ang anumang karapatan sa kanyang anak dahil sa kanyang kriminal na gawain. Sa isang sulok ng kamalig, sa likod ng isang rehas na bakal na ginagamit dati para sa mga hayop, narinig ni Mariposa ang boses ni Yasmin. Nanay, gusto ko na pong umuwi. Natatakot po ako rito." Ang bawat hikbi ng bata ay tila isang punyal na paulit-ulit na itinataksak sa puso ni Mariposa. Nakikita niya ang kanyang munting anak sa kabila ng dilim, nakaupo sa semento,
Habang si Mateo ay nakatayo sa tabi nito, nilalaro ang isang mahabang sinturon sa kanyang mga kamay. Ang tunog ng paghampas ng dulo ng sinturon sa palad ni Mateo ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Walang imik ang binata, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang pinapanood ang paghihirap ng mag-ina. "Ma'am, pakiusap. Huwag ang anak ko." Pagsusumamo ni Mariposa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at desperasyon. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang mga kuko ay pilit na ibinabaon sa matigas na kahoy. "Gawin niyo na ang lahat sa akin, pero huwag niyo siyang idamay. Wala siyang kinalaman sa mga lihim niyo." Isang mapait na tawa ang kumawala kay Isabela. "Lihim? Wala kaming lihim, Mariposa. Ang tanging katotohanan dito ay isa kang hamak na katulong na hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Iniligtas ko ang buhay niyo, binihisan ko kayo, pinakain ko kayo. At ito ang igaganti mo? Ang subukang lasunin ang isipan ng asawa ko?" Inilapit ni Isabela ang isang ballpen sa kamay ni Mariposa. Ang lamig ng plastik na hawakan nito ay tila naging kasing bigat ng 1 toneladang bakal. "Pumirma ka. Kapag ginawa mo ito, hindi kita ipakukulong. Papalayasin ko lang kayo rito at hinding-hindi na kayo babalik. Pero kung magmamatigas ka, tignan natin kung hanggang saan aabot ang tapang mo kapag dinala na ni Mateo ang anak mo sa malayo, sa lugar na kahit ang Diyos ay hindi siya mahahanap." Naramdaman ni Mariposa ang pagguho ng kanyang buong mundo. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa mga luhang hindi na niya mapigilan. Tumingin siya kay Yasmin, na ngayon ay pilit na inaabot ang kanyang kamay sa pagitan ng mga rehas. Ang kawalang malay ng bata ay tila isang liwanag na unti-unting pinapatay ng kadiliman ng pamilya bakante. Dahan-dahang hinawakan ni Mariposa ang ballpen. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng labis. Halos hindi niya mahawakan ang panulat. Ang bawat letra ng kanyang pangalan ay tila magiging hatol ng kamatayan sa kanyang dangal at sa katarungang ipinangako niya para sa kanyang ama. "Wag po, nanay! Wag po!" Sigaw ni Yasmin, bagamat hindi niya naiintindihan ang nakasulat sa papel. Ramdam ng bata ang bigat ng sakripisyong gagawin ng kanyang ina. Ngunit sa isang marahas na galaw, hinila ni Mateo ang braso ni Yasmin. Ang tunog ng pagkakaladkad ng maliliit na paa ng bata sa semento ay umaling-awngaw sa buong kamalig. "Masyado kang maingay, bata. Mukhang kailangan nating lumipat ng kwarto," banta ni Mateo habang pilit na kinakaladkad ang bata patungo sa isang mas madilim pang bahagi ng gusali. "Yasmin!" sigaw ni Mariposa. Ang kanyang katawan ay pilit na bumabangon, ngunit agad siyang itinulak ni Isabela pabalik sa upuan. "Pumirma ka na!" sigaw ni Isabela. Ang kanyang mukha ay naging kasing pangit ng isang demonyo sa galit. Nakatapat ang dulo ng ballpen sa papel. Isang guhit na lamang at mawawala na ang lahat. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ni Mariposa ang isang kakaibang lakas na nagmumula sa kanyang kailaliman. Naalala niya ang mga mata ni Don Oscar, ang kwaderno ng kanyang ama, at ang pag-asang hindi pa tuluyang namamatay. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakatigil sa itaas ng dokumento. Habang pinapanood niyang nilalayo ni Mateo si Yasmin, isang matinding sakit ang dumaan sa kanyang puso. Tila ba ito ay pinupunit ng libu-libong kamay? Pipirma ba siya para sa kaligtasan ng kanyang anak? Kahit na ang ibig sabihin nito ay ang habambuhay na pagkakaalipin sa isang kasinungalingan. O may iba pa bang paraan upang mabura ang banta ni Isabela bago mahuli ang lahat? Ang tinta sa dulo ng bolpeng ito ay hindi lamang itim na likido. Ito ang lason na dahan-dahang uubos sa huling hibla ng aking pagkatao. Habang nakalapat ang dulo ng panulat sa papel, naramdaman ni Mariposa ang bawat butil ng pawis na gumugulong sa kanyang sentido. Ang kamalig ay tila naging isang
masikip na kabaong. Sa bawat segundong dumadaan, ang boses ni Yasmin na humihingi ng tulong mula sa madilim na sulok ay tila isang malakas na hiyaw na bumabasag sa kanyang kaluluwa. Ngunit bago pa man maisulat ni Mariposa ang unang letra ng kanyang pangalan, ang katahimikan ng gabi ay pinunit ng isang malakas at sunod-sunod na tunog ng kampanilya mula sa loob ng mansion, ang emergency bell sa silid ni Don Oscar. Napatigil si Isabela. Ang kanyang mukha ay agad na napalitan ng inis at kaba. "Mateo, bantayan mo ang babaeng yan. Tignan ko lang kung anong nangyayari sa itaas." Sa isang mabilis na galaw, iniwan ni Isabela ang kamalig. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng mabilis na tunog sa tuyong damo habang nagmamadali patungo sa mansyon. Naiwan si Mariposa sa ilalim ng mapang-uyam na tingin ni Mateo. Ang binata ay dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang sinturon sa kanyang kamay ay tila isang ahas na handang tumuklaw. "Isang maling galaw, Mariposa, at tinitiyak ko sa iyong hindi na makikilala ng nanay mo ang mukha mo kapag natapos ako sa iyo." Ngunit hindi natatakot si Mariposa para sa kanyang sarili. Ang kanyang isip ay nasa silid ni Don Oscar. Alam niyang ang pagtunog ng kampanilyang iyon ay hindi isang aksidente. Ito ay isang hudyat, isang pagkakataong hindi niya dapat palampasin. Dahil sa kaba ni Mateo sa nangyayari sa kanyang ama, bahagyang lumuwag ang hawak nito sa rehas ng kulungan ni Yasmin. Ginamit ni Mariposa ang pagkakataong iyon. Sa halip na lumaban ng pisikal, dahan-dahan siyang nagsalita. Ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng hangin sa hating gabi. "Mateo, kung mamatay ang tatay mo ngayon habang wala ka sa tabi niya, isipin mo na lang kung anong sasabihin ng mga abogado. Ikaw ang huling nakita sa mansion bago siya dinala sa ospital. Gusto mo bang mapunta sa iyo ang sisi?" Ang pag-aalinlangan ay gumuhit sa mukha ni Mateo. Ang takot na mawala ang kanyang mana ay mas matimbang kaysa sa kanyang pagnanais na manakit. "Manatili ka rito. Huwag kang susubok na tumakas." Sigaw nito bago patakbong sumunod sa kanyang ina patungo sa mansyon. Iniwang bukas ang pinto ng kamalig sa gitna ng kanyang pagmamadali. Mabilis na tumakbo si Mariposa patungo kay Yasmin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na binubuksan ang simpleng trangka ng kulungan. "Anak, makinig ka sa akin. Tumakbo ka patungo sa kusina. Hanapin mo si Nanay Isabel. Huwag kang titingin sa likod, maliwanag." Niyakap niya ang kanyang anak ng isang mabilis ngunit mahigpit na sandali bago ito pinatakbo sa dilim. Sa halip na sumunod sa anak para tumakas, mabilis na nagtungo si Mariposa sa silid ni Don Oscar. Pumasok siya sa gitna ng kaguluhan. Doon, nakita niya si Isabela na pilit na pinapakalma ang mga nurse habang si Don Oscar ay tila nagkakaroon ng seizure. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. "Labas! Lahat kayo lumabas!" Sigaw ni Isabela sa mga katulong. "Mariposa, ikaw ang maglinis dito. Ang dumi-dumi ng asawa ko." Nang makaalis ang lahat at maiwan si Mariposa sa loob, biglang tumigil ang panginginig ng katawan ni Don Oscar. Ang bawat kalamnan niya ay tila naging kalmado sa isang iglap. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at tumingin ng diretso kay Mariposa. Ang katinuan sa kanyang mga mata ay tila isang maliwanag na sulo sa gitna ng madilim na gabi. "Mariposa." Ang boses ni Don Oscar ay isang mahinang pabulong, paos at tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Ngunit ito ang pinakamalinaw na salitang narinig ni Mariposa sa loob ng mahabang panahon. Ang recorder sa ilalim ng unan. Naramdaman ni Mariposa ang isang matinding kuryente na dumaloy sa kanyang buong katawan. Hindi lamang pisikal na gumagaling si Don Oscar. Siya ay nagpapanggap lamang na malala ang kalagayan upang makalikha ng pagkakataon para kay Mariposa. Ang mabilis na pagtitigan nila ay puno ng isang lihim na pangako. Ang pangako ng pagbagsak ng mga mapangapi. Dahan-dahang isiningit ni Mariposa
ang kanyang kamay sa ilalim ng makapal na unan. Doon, naramdaman niya ang isang maliit at matigas na bagay, isang digital voice recorder. "Nandito na po, sir," bulong ni Mariposa habang mabilis na itinatago ang kagamitan sa loob ng kanyang damit. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang mabilis na agos ng tubig na hindi na mapipigilan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita muli, narinig niya ang tunog ng doorknob na dahan-dahang umiikot mula sa labas. Ang anino ni Isabela ay muling humaba sa ilalim ng pinto. Nabalik si Don Oscar sa kanyang pagkakahiga ng walang malay. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman ni Mariposa ang isang mahigpit na pisil sa kanyang kamay. Isang huling babala at isang huling pag-asa. Alam ni Mariposa na ang hawak niyang recorder ay naglalaman ng mga salitang wawasak sa pamilya Vacante. Ngunit paano niya ito mailalabas ng silid na ito nang hindi nahahalata ni Isabela, na ngayon ay handa nang pumasok muli nang may dalang panibagong hinala? Tapusin mo na ang paglilinis sa mga kristal na yan, Mariposa. Bukas, pagkatapos ng anibersaryo, maglalaho na ang anino niyo ng anak mo sa buhay ko. At sa pagkakataong yon, wala nang Oscar na magliligtas sa inyo. Ang boses ni Isabela ay tila isang malat na halakhak na pumupuno sa malawak na silid kainan. Habang maingat na pinupunasan ni Mariposa ang mga mamahaling baso, naramdaman niya ang bigat ng recorder na nakatago sa loob ng kanyang suot na apron. Ang mansion ay puno ng mga bulaklak, mga caterer na pabalik-balik, at ang amoy ng mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng mga nilulutong pagkain para sa engranding gabi bukas. Ngunit para kay Mariposa, ang bawat palamuti ay tila mga bulaklak sa isang burol. Nakahanda na ang lahat. Ang bawat hakbang ay tila isang sayaw sa gilid ng bangin. Habang inihahanda ni Mariposa ang huling tiyaan ni Isabela, bago ito matulog, nakita niya ang pagkakataon. Pumasok si Mateo sa silid-aklatan. Dala ang isang folder na naglalaman ng mga dokumentong pilit na ipapapirma kay Don Oscar sa harap ng mga bisita bukas. "Ma, handa na ang lahat. Sigurado ka bang hindi na magigising ang matandang yan?" Tanong ni Mateo, habang ang tunog ng pagbagsak ng folder sa lamesa ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. "Masyadong matagal ang proseso. Gusto ko nang makuha ang share ko sa kumpanya." "Huwag kang mainip, Mateo," sagot ni Isabela. Ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng yelo. "Ang huling dosis na ibinigay natin sa kanya kanina ay sapat na para magmukha siyang tulala bukas. Pipirma siya dahil wala na siyang isip na natitira. At tungkol sa tatay ng katulong na yan, kung nagawa nating palitawin na aksidente ang pagkamatay niya 10 taon na ang nakalilipas, mas madali na lang itong gagawin natin ngayon." Napatigil ang kamay ni Mariposa sa paghawak sa tray. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang mabilis na agos ng tubig na bumabangga sa mga bato. Dahan-dahan niyang inilapit ang tray sa pinto. Sinisiguradong ang recorder ay nakatutok sa direksyon ng kanilang mga tinig. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ngunit pinatigas niya ang kanyang loob. Narito na ang pag-amin. Narito na ang ebidensya ng pagpatay sa kanyang ama. Sayang nga lang at kailangang mamatay ni Ricardo. Pagpapatuloy ni Isabela ng may mapang-uyam na tono. Siya ang pinakamahusay na driver na nagkaroon ang pamilyang ito. Pero kailangan nating makuha ang insurance money noon para mabayaran ang utang mo sa sugal, Mateo. Ang katangahan niya sa pagliligtas kay Oscar ang naging susi natin para makuha ang tiwala ng lahat. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mariposa ang isang matinding hapdi sa kanyang puso. Ang bawat salita ni Isabela ay tila isang punyal na humihiwa sa kanyang mga alaala. Ang kanyang ama ay pinatay para sa pera ng sugal ni Mateo. Ang bawat taon ng kanyang pagtitiis ay naging isang malaking pangungutya sa sakripisyo ni Ricardo. Dahan-dahang dinala ni Mariposa ang kanyang kamay sa ilalim ng apron para suriin ang recorder.
Ngunit isang malamig na takot ang bumalot sa kanya nang makita ang isang maliit at aandap-andap na pulang ilaw sa gilid ng kagamitan. Ang ilaw na yon ay hindi nagpapakita ng pagre-record. Ito ay isang babala ng low battery. Ang bawat kurap ng pulang ilaw ay tila isang countdown sa kanyang pagkatalo. Ang boses ni Isabela sa loob ay patuloy na nagdedetalye ng kanilang mga plano para sa gabi ng anibersaryo, ngunit ang recorder ay tila hihinto na sa anumang sandali. Ang tunog ng pag-urong ng silya ni Mateo ay naging hudyat na lalabas na ito ng silid. Mabilis na lumayo si Mariposa mula sa pinto. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa dibdib. Sa gitna ng kanyang pagmamadali, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay habang pilit na pinipindot ang save button ng recorder bago ito tuluyang mamatay. Ngunit bago pa man niya matiyak kung naisama ang huling bahagi ng pag-amin, naramdaman niya ang isang mabigat na kamay na pumatong sa kanyang balikat. Ang amoy ng alak at sigarilyo ni Mateo ay agad na sumalubong sa kanya. Anong ginagawa mo rito sa labas ng pinto, Mariposa? At anong itinatago mo sa ilalim ng apron mo? Ang boses ni Mateo ay puno ng panganib. Ang bawat salita ay tila isang huling hatol. Ang katahimikan sa pasilyo ay naging kasing bigat ng kamatayan. Habang dahan-dahang humaharap si Mariposa, ang recorder ay nakakuyom sa kanyang palad na basang-basa ng pawis. Maililigtas ba niya ang kaisa-isang ebidensya bago ito tuluyang maubusan ng lakas? O ang huling hapunan na ito ang magiging huling gabi ng kanyang pag-asa? Ang bawat hiyas na suot niyo ngayong gabi ay nagniningning sa dugo ng aking ama, at ang bawat halakhak niyo ay alingaw-ngaw ng isang buhay na inyong ninakaw. Ang malawak na ballroom ng mansion ay nagliliwanag sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier na gawa sa kristal. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango, mga sariwang bulaklak ng lili, at ang nakakalunod na karangyaan ng mga bisitang suot ang kanilang pinakamagagarang traje de gala. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Isabela. Suot ang isang itim na gown na nagniningning sa bawat galaw niya, tila isang reyna na nagdiriwang ng kanyang tagumpay. Sa kanyang tabi, nakaupo si Don Oscar sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mukha ay blanko at walang emosyon, tila isang dekorasyon lamang sa gitna ng selebrasyon. Nakatago si Mariposa sa likod ng makapal na kurtinang pelus. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang nakakulong na ibon na pilit binabasag ang sariling mga pakpak. Ang recorder na nakatago sa kanyang palad ay tila nagbabaga sa init. Ramdam niya ang bawat butil ng pawis na gumugulong mula sa kanyang sentido patungo sa kanyang leeg. Ang kanyang unipormeng katulong ay isang malaking kaibahan sa kinang ng mga taong nasa harap niya, ngunit sa gabing ito, ang tela ng kanyang dangal ay mas matibay kaysa sa anumang sutla. Ngayong gabi, ang boses ni Isabela ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ipinagdiriwang natin hindi lamang ang tagumpay ng kumpanya, kundi ang katapatan ng pamilya Vacante. Sa kabila ng karamdaman ng aking mahal na asawa, nananatili kaming matatag. Hudyat na ito. Dahan-dahang lumabas si Mariposa mula sa likod ng kurtina. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay lumikha ng isang nakabibinging katahimikan sa mga bisitang malapit sa kanya. Ang mga bulong-bulungan ay nagsimulang kumalat. Tila isang apoy na mabilis na tumutupok sa tuyong damo. Sino ang katulong na yan? Bakit siya narito sa gitna ng entablado? Ma'am Isabela, ang boses ni Mariposa ay hindi sumigaw, ngunit may dalang awtoridad na nagpatahimik maging sa mga musikong tumutugtog sa gilid. Ang katapatang sinasabi niyo ay kasing dumi ng putik sa ilalim ng inyong mga sapatos. Napatigil si Isabela. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit. Ngunit bago pa man siya makapag-utos sa mga security, mabilis na idinikit ni Mariposa ang recorder sa mikropono na nasa harap ni Isabela. Ang tunog ng mabilis na pag-ikot ng kagamitan ay tila isang huling hininga ng katarungan. Isang matalim na tunog ang lumabas mula sa malalaking speaker
na nakapaligid sa silid na sinundan ng isang boses na kilalang kilala ng lahat. Kengbo Adam Bamandim. Kailangan nating makuha ang insurance money noon para mabayaran ang utang mo sa sugal, Mateo. Ang katangahan ni Ricardo sa pagliligtas kay Oscar ang naging susi natin. Ang bawat salita ni Isabela mula sa recorder ay tila isang malakas na sampal sa mukha ng bawat bisitang naroroon. Ang mga marites ng alta sosyedad ay napasinghap. Ang kanilang mga pamaypay ay tumigil sa pag-indayog. Ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing bigat ng isang kabaong. Ang mukha ni Isabela ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng papel, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa gilid ng kanyang gown. Kasalanan ito ng katulong na yan. Sinisiraan niya kami. Mateo, ilabas mo ang babaeng yan. Sigaw ni Isabela. Ang kanyang boses ay pumiyok sa sobrang desperasyon. Mabilis na lumapit si Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanais na manakit. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang braso ni Mariposa, isang kakaibang tunog ng bakal na tumatama sa sahig ang narinig ng lahat. Ang wheelchair ni Don Oscar ay gumalaw. Sa harap ng daan-daang saksi, ang lalaking akala ng lahat ay tulala at walang malay ay dahan-dahang humawak sa sandalan ng silya. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay tila nagpupumiglas mula sa matagal na pagkakagapos. Sa isang himalang nagmula sa tapat na pag-aalaga ni Mariposa at sa pagpapalit ng lason ng bitamina, dahan-dahang tumayo si Don Oscar. Ang bawat segundong lumilipas habang itinatawid niya ang kanyang sarili sa pagtayo ay tila isang habang buhay na paghihintay. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Isabela, isang tingin na puno ng hatol at matinding pagkasuklam. Oscar, ang tanging lumabas sa mga labi ni Isabela, isang bulong ng takot. Tumayo si Don Oscar ng matuwid. Ang kanyang presensya ay tila isang dambuhalang nagising mula sa mahabang pagtulog. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at itinuro ang pintuan ng mansyon. Ang kanyang boses, bagamat paos, ay umaling-awngaw ng may kapangyarihang hindi mapapasubalian. Lumabas kayo. Sa pamamahay ko, ang bawat salita ay tila isang huling hantungan. Ang tunog ng pagbagsak ng baso ng bino mula sa kamay ni Isabela ay lumikha ng isang nakakangilong ingay sa gitna ng katahimikan. Ang pulang likido ay kumalat sa sahig, tila isang dagat ng dugo na sumisimbolo sa katapusan ng kanyang paghahari. Tumingin si Don Oscar kay Mariposa. Isang bahagyang pagtango ang ibinigay niya sa babaeng nagligtas sa kanyang buhay at dangal. Sa gitna ng kinang ng ballroom, si Mariposa ay hindi na lamang isang katulong. Siya ang paru-parong sa wakas ay nakalaya mula sa kanyang madilim na cocoon, handang lumipad sa gitna ng nagbabagang liwanag ng katotohanan. Maililigtas ba ng pera at kapangyarihan si Isabela mula sa galit ng isang lalaking binaliwala at ng isang inang kinalaban ang lahat para sa katarungan? Ang gintong kwintas na suot mo ay hindi na kayang itago ang dumi ng iyong kaluluwa, Isabela. Ang bawat hiyas na ninakaw mo sa buhay ng iba ay magsisilbing pabigat na hihila sa iyo sa kailaliman ng iyong sariling impyerno. Ang boses ni Don Oscar ay hindi sumigaw, ngunit ang bawat salita ay tila isang malakas na hampas ng kampana na yumanig sa buong ballroom. Ang mga bisita na kanina ay nakangiti at nakikipaghalubilo ay mabilis na umurong. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri at pagkasuklam. Ang mansyon na dati ay kuta ng kapangyarihan ni Isabela ay biglang naging isang malamig na korte kung saan siya ang hinahatulan. Nakatayo si Isabela sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng mga rosas na dekorasyon sa paligid. Ang kanyang mga kamay ay pilit na humahawak sa kanyang dibdib. Tila ba sinisiguro kung nandoon pa ang kanyang mamahaling kwintas, ngunit sa bawat paggalaw niya, ang kislap ng mga diamante
ay tila isang pangungutya. Sa kanyang tabi, si Mateo ay nagpupumiglas sa hawak ng dalawang gwardiya, kabilang na ang gwardiyang tumulong kay Mariposa, na ngayon ay nakatayo ng may dangal. Hindi totoo ang lahat ng ito. Inimbento lang ng katulong na yan, ang lahat. Sigaw ni Isabela, ang kanyang boses ay pumiyok sa sobrang desperasyon. Tumingin siya sa mga bisita, sa kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad, ngunit lahat sila ay nag-iwas ng tingin. Ang bawat pamaipay na tumitiklop at ang bawat bulong ng Marites ay tila mga palasong tumatama sa kanyang pagkatao. Dahan-dahang lumapit si Mariposa sa gitna ng entablado. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na nanginginig. Ang kanyang ulo ay nakataas, hindi dahil sa kayabangan, kundi dahil sa katotohanang sa wakas ay nabawi na niya. Hawak niya ang lumang manika ni Yasmin, ang manikang dinurog ni Mateo, na ngayon ay maayos ng natahi at nalinis. Ang utang na loob na lagi mong isinusumbat sa akin, Isabela. Simula ni Mariposa, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may dalang bigat ng 10 taong pagtitiis. Ngayong gabi, idinedeklara ko na bayad na ako. Bayad na ako sa bawat sampal, sa bawat mura, at sa bawat gabing pinaiyak mo ang anak ko. Ngunit ikaw, kailan mo mababayaran ang buhay ng tatay ko? Pumasok ang mga awtoridad sa ballroom. Ang tunog ng mabibigat na sapatos ng mga pulis sa makintab na sahig ay tila tunog ng hatol ng tadhana. Ang bawat kislap ng mga ilaw mula sa kanilang mga sasakyan na tumatagos sa malalaking bintana ay tila mga paalala na ang gabi ng paghahari-harian ni Isabela ay tapos na. Ma'am Isabela Vacante at Mateo Vacante, sumama kayo sa amin para sa kasong frustrated murder, theft at child abuse. Ang boses ng opisyal ay malamig at walang pinapanigan. Sa isang huling sandali ng pagkabaliw, hinablot ni Isabela ang isang kristal na baso at ibinato ito sa direksyon ni Mariposa. Ngunit ito ay tumama lamang sa sahig at nagkadurog-durog. Ang mga piraso nito ay kumalat tila mga luhang kristal. Ang tunog ng pagkabasag ay tila huling hininga ng kanyang karangyaan. Hindi niyo ako pwedeng gawin ito. Ako ang reyna ng mansyon na ito. Sigaw ni Isabela habang kinakaladkad siya ng mga pulis palabas. Ang kanyang mahabang gown ay sumasayad sa sahig, nadudumihan ng bino at dumi. Tila ba pati ang tela ay ayaw nang kumapit sa kanya. Ang kanyang mga sigaw tungkol sa utang na loob ay unti-unting humina hanggang sa mapalitan ito ng tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan ng pulis. Naiwan ang katahimikan sa ballroom. Tumingin si Don Oscar sa mga bisita at sa isang mahinang kumpas ng kamay, pinapaalis na niya ang lahat. Ang mansyon ay dahan-dahang nabalot ng kapayapaan na matagal nang nawala. Lumapit si Don Oscar kay Mariposa at sa maliit na si Yasmin na ngayon ay mabilis na tumatakbo patungo sa kanyang ina. Niyakap ni Mariposa ang kanyang anak nang napakahigpit. Ang kanyang mga luha ay sa wakas ay lumabas. Hindi na luha ng pait, kundi luha ng kalayaan. Salamat, Mariposa. Bulong ni Don Oscar, ang kanyang mga mata ay puno ng tunay na pasasalamat. Sa wakas, ang mansyon na ito ay hindi nakuta ng kasalanan. Ngunit may isa pa tayong kailangang gawin. Inabot ni Don Oscar ang isang maliit na susi kay Mariposa. Ang susi ng lihim na safe ni Ricardo na itinago ni Don Oscar bago pa man siya tuluyang nalason. Doon, may isang huling lihim na magbabago sa kinabukasan ni Mariposa at ni Yasmin habang buhay. Ano ang huling regalong iniwan ng kanyang ama sa ilalim ng lahat ng mga kasinungalingang ito? Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ngayong umaga ay hindi na nagdadala ng takot, kundi isang pangako ng kalayaang matagal nating ipinagkait sa ating mga sarili. Ang boses ni Don Oscar ay mas malakas na ngayon, mas matatag, habang nakaupo siya sa balkonahe ng mansyon na nakaharap sa malawak na hardin. Wala na ang amoy ng lason at disinfectant. Pinalitan ito ng halimuyak ng mga sariwang gumamela at ang amoy ng bagong giling na kape.
Ang katahimikan sa loob ng mansion ay hindi na nakakabingi, kundi puno ng kapayapaang tila isang mahimbing na tulog pagkatapos ng isang mahabang bagyo. Nakatayo sa kanyang tabi si Mariposa. Suot ang isang simpleng puting damit na malayo sa kanyang dating unipormeng katulong. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, hindi na dahil sa mga luha ng pait, kundi dahil sa pag-asang sa wakas ay nararamdaman na niya. Sa kanyang paanan, masayang naglalaro si Yasmin kasama ang isang bagong manika. Ang bawat halakhak ng bata ay tila isang himig na nagpapagaling sa bawat sugat ng nakaraan. Dahan-dahang inilapag ni Don Oscar ang isang makapal na envelope sa lamesa. Mariposa, ito ang huling lihim na itinago ni Ricardo bago ang aksidente. Ipinagkatiwala niya ito sa isang matapat na abogado na pilit na binayaran ni Isabela para manahimik. Ngunit ngayong wala na sila, ang katotohanan ay kusa ng lumabas. Nanginginig ang mga daliri ni Mariposa habang binubuksan ang envelope. Sa loob nito ay may isang sulat na may pamilyar na sulat kamay. Ang sulat ng kanyang tatay. Kasama nito ay ang mga dokumento ng isang lupain sa probinsya at isang trust fund na sadyang inihanda ni Ricardo para sa edukasyon ni Yasmin. Para sa aking mahal na Mariposa, simula ng sulat, ang bawat letra ay tila isang yakap mula sa kabilang buhay. Alam kong darating ang araw na babasahin mo ito. Huwag mong iisiping iniwan kita nang walang laban. Ang bawat sentimong naipon ko mula sa paglilingkod ko kay Don Oscar ay para sa iyong kinabukasan. Ikaw ang aking pinakamalaking tagumpay. Naramdaman ni Mariposa ang pagdaloy ng maiinit na luha sa kanyang mga pisngi. Ang tunog ng pagtiklop ng papel ay tila huling hantungan ng kanyang mga pagdududa sa sarili. Hindi siya isang hamak na katulong. Siya ay anak ng isang lalaking may dangal at malasakit. Hindi ko lang ibabalik ang lahat ng kinuha nila sa inyo, Mariposa. Pagpapatuloy ni Don Oscar, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkilala. Mula sa araw na ito, hindi ka na magsisilbi sa pamilyang ito. Ikaw ay magiging katuwang ko sa pagpapatakbo ng pundasyong itatayo natin para sa mga batang katulad ni Yasmin. Ang mansyon na ito ay hindi na magiging kulungan. Ito ay magiging isang tahanan ng pag-asa. Ang tunog ng pag-awit ng mga ibon sa labas ay tila sumasang-ayon sa bawat salita ng matanda. Naramdaman ni Mariposa ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Tila ang mabigat na batong matagal nang nakadagan sa kanya ay tuluyan ng nadurog. Tumingin siya sa malayo, sa abot tanaw, kung saan ang langit ay nagliliwanag sa kulay ng ginto at asul. Wala na si Isabela. Wala na si Mateo. Ang kanilang mga pangalan ay naging mga mantsa na lamang sa kasaysayan ng mansyon na unti-unti nang binubura ng bawat bagong alaala. Ang paru-paro ay hindi na kailangang magtago sa dilim. Sa wakas, nahanap na niya ang kanyang sariling liwanag. Salamat po, Don Oscar, bulong ni Mariposa habang hinahawakan ang kamay ng matanda. Isang mahigpit na pisil ang isinagot ni Don Oscar, isang simbolo ng bagong pagkakaibigan at paggalang na higit pa sa anumang kayamanan. Ang tunog ng mga yabag ng paa ni Yasmin na patakbong lumapit sa kanila ay tila hudyat ng pagsisimula ng isang bagong kabanata. Sa ilalim ng malawak na langit, ang pamilya Bakante at ang pamilya Balagtas ay hindi na pinaglalayo ng antas ng buhay, kundi pinagbubuklod ng isang katotohanang hindi kailanman kayang lasunin ng anumang kasinungalingan. Handa na si Mariposa na harapin ang bukas, bitbit ang alaala ng kanyang ama, at ang pagmamahal na sa wakas ay malaya na niyang maibibigay. Tando, 5 taon ang mabilis na lumipas, na tila mga talulot ng bulaklak na tinatangay ng mahinahong hangin ng tag-init. Ang dating ulimuom at madilim na mansyon ng mga bakante ay hindi na kinatatakutan ng mga dadaan sa tapat nito. Wala na ang matatayog at matutulis na rehas na tila nanggigipit sa sinumang lumapit. Sa halip, ang gate ay palaging nakabukas, tumitanggap sa ingay ng mga batang naghahabulan
at ang masiglang tunog ng kampanilya na hudyat ng pagsisimula ng klase. Sa gitna ng malawak na hardin, nakatayo ang isang marker na gawa sa puting marmol. Nakaukit doon, sa gintong mga letra ang pangalang Ricardo Balagtas Center for Education. Ito ang naging bunga ng bawat patak ng pawis at luhang ibinuhos ni Mariposa. Ang bawat silid na dati ay saksi sa kalupitan ni Isabela ay isa na ngayong silid-aralan kung saan ang mga anak ng mga katulong at manggagawa ay libreng nakakapag-aral. Nakatayo si Mariposa sa balkonahe. Suot ang isang asul na dress na kasing kulay ng malinaw na langit. Ang kanyang mga kamay, na dati ay enlapnos sa kemikal at puno ng kalyo, ay maayos na ngayon at hawak ang isang diploma. Hindi na siya ang paru-parong tinatapakan. Siya na ang nagpapatakbo sa pundasyong nagbibigay ng pakpak sa iba. Nanay, tignan niyo po ang drawing ko. Patakbong lumapit si Yasmin, na ngayon ay isang dalagita na at suot ang kanyang uniforme sa paaralan. Ang kanyang mukha ay maliwanag, malayo sa batang dating nagtatago sa likod ng palda ng kanyang ina sa takot. Ipinakita niya ang isang larawan ng isang malaking puno na may mga makukulay na paru-paro sa paligid nito. Sa ilalim ng puno, may dalawang figura, isang lalaking may hawak na manibela at isang babaeng nakangiti. Naramdaman ni Mariposa ang banayad na haplos ng hangin sa kanyang pisngi. Tila isang halik mula sa kanyang ama. Sa malayo, nakaupo si Don Oscar sa isang garden chair, hindi na sa wheelchair. Bagamat may tungkod na siyang gamit, ang kanyang bawat hakbang ay puno ng dignidad. Ang kanyang kalusugan ay tuluyan ng bumalik mula nang mawala ang lason sa kanyang sistema at higit sa lahat, mula nang mahanap niya ang tunay na pamilya sa piling ni na Mariposa. Handa ka na ba, Mariposa? Tanong ni Don Oscar. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. Ngayong araw ang anibersaryo ng pundasyon at ngayong araw din ang pagdalaw natin sa tatay mo. Opo, Lolo Oscar, sagot ni Mariposa. Ang tawag na yon ay hindi na dahil sa obligasyon, kundi dahil sa tunay na pagmamahal. Habang naglalakad sila patungo sa sasakyan, naalala ni Mariposa ang mga taon ng pagdurusa. Marami ang nagtatanong kung napatawad na ba niya sina Isabela at Mateo na ngayon ay nagdurusa sa loob ng rehas na bakal. Ang patawad para kay Mariposa ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang lahat, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang lasunin ng hapis ang kanyang kasalukuyan. Nakahanap na siya ng kapayapaan, isang kapayapaang hindi kayang bilhin ng anumang hiyas o kayamanan. Ang mahahalagang aral na iniwan sa kanya ng tadhana ay malinaw. Ang tunay na utang na loob ay hindi isang tanikala ng pagkaalipin, kundi isang tulay ng pagmamalasakit. Ang katarungan ay maaring matagal bago dumating, ngunit palaging may puwang para sa paghilom ng mga sugat ng kahapon. Sa huling pagkakataon bago sumakay sa sasakyan, lumingon si Mariposa sa mansyon. Nakita niya ang isang tunay na paru-paro na kulay ginto na dahan-dahang lumipad pataas, malayang-malaya sa ilalim ng init ng araw. Ngumiti siya dahil alam niyang sa wakas, ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa pagtitiis, kundi tungkol sa paglipad patungo sa isang bukas na puno ng pag-asa. Dahil sa bawat dulo ng isang mahabang gabi, lagit-laging may bagong umagang naghihintay para sa mga pusong hindi kailanman sumuko sa tunay na kahulugan ng pagmamahal. Sa puntong ito, nais kong huminto sandali at magpasalamat sa inyo mula sa kailaliman ng aking puso dahil sa pagsama sa akin sa mahabang paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata ng buhay ni Mariposa, lalo na ang mga sandali ng kanyang pagdurusa sa loob ng madilim na bodega at ang bawat paghikbi ni Yasmin, hindi ko rin mapigilang mapaluha at makaramdam ng matinding kirot. Ang bawat salitang inyong napakinggan ay hindi lamang bunga ng aking imahinasyon, kundi inspirasyon mula sa mga totoong kwento ng mga dakilang ina at anak na aking nakilala, na sa gitna ng kawalang katarungan ay piniling manatiling mabuti at matatag. Naniniwala ako
na ang bawat isa sa atin ay may daladalang maliit na ningas ng pag-asa sa gitna ng ating sariling kadiliman. Tulad ng isang maliit na binhi, kailangan nating dumaan sa ilalim ng malamig at madilim na lupa bago tayo tuluyang makasumpong ng liwanag upang mamulaklak ng may dangal. Ang kwento ni Mariposa ay paalala na sa dulo ng bawat sakripisyo, ang katarungan at pag-ibig ang laging mananaig. Bago tayo tuluyang magpaalam sa mansyon ng mga bakante, may isang tanong na nais kong iwan sa inyong mga isipan. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Mariposa, sa kabila ng lahat ng sakit at pagtatraydor na iyong naranasan, magagawa mo rin bang magpatawad ng buo para sa iyong sariling kapayapaan o sapat na ang makita ang mga nagkasala na nagbabayad sa harap ng batas? Sana ay naging bahagi ako ng inyong araw at nakapaghatid ng kaunting init sa inyong mga puso habang ginagawa ang inyong mga gawain. Kung ang kwentong ito ay humaplos sa inyong damdamin, inaanyayahan ko kayong mag-iwan ng inyong mga saloobin sa komento. Huwag niyo ring kalimutang i-like at ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Ang inyong suporta ang nagsisilbing lakas ko upang patuloy na lumikha ng mga kwentong magbibigay diin sa ganda at tibay ng pusong Pilipino. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na mga pahina ng ating buhay.